Ilang araw ng problemado si Eileen, di niya tunay na pangalan. Matapos limasin umano ng kinuha nilang kasambahay ang kanilang pera. February 12 nang i-hire niyang isang 30 anyos na maayos at masipag umano nung una, kaya pinagkatiwalaan niya. Pero nung February 14, hindi na dinatnan ni Eileen ang kasambahay. Wala na rin ang vault, sasakyan at 2 pusa ni Eileen, isang Chinese national na nakatira sa Pilipinas. The house is very look like the Mercy because she is very heavy get the item and then go out. I feeling that is a very terrible thing because the nanny come my house only 1 day. How can she alone doing that thing by herself? That is a very professional scammer. Paniwala ng secretary ni Eileen, pinagplanuhan at kinuha ng kasambahay ang kanilang loob. Parang inaral niya po kami. Mas magaling po kasi siya sumagot, tapos marami na rin daw po siyang experience talaga. Aabot umano sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakuha na agad inireport sa mga otoridad. At matapos ang 10-day manhunt operation, naaresto na ang naturang kasambahay sa bahay ng kinakasama nito sa isang subdivision sa Cainta. Hindi na raw nanlaban ng sospek at agad na sumama sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, modus ng sospek na mag-apply na kasambahay at kapag pinagkatiwalaan na ay saka nanakawan ang mga amo. Sa katunayan nga po, meron na po siyang warrant of arrest na file. Marami na po siyang biktima. Marami pong pumupunta dito para itinuro siya. Itong dahilan sa kanya ay kailangan talaga niya yung pera kasi nga mahilig siya sa sugal. Karaniwang biktima umano ang mga Chinese dahil nakakapag-Mandarin ng sospek na may lahi umanong Chinese. Pero marami rin umanong itong nabiktimang mga Pinoy. So I'm looking for a kasambahay para sa mama ko sana. And then may nag-message sa akin na interesado siya, nag-inquire. Kaya lang nasa Cagayan daw siya, malayo. So wala daw siyang pamasahe. And then after kong masend yun, nakita ko na lang saan, hindi ko na siya matawagan. Minsan naman, nagpapanggap umano itong ahente ng lupa at hihingi ng perang pangproseso ng mga papeles bago maglaho. Sana wag na niyang gawin uli yun, pero sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Iba't ibang mga pangalan at mga ID ang gamit umano ng sospek na nakatangay na ng mahigit 20 million pesos ayon sa pulisya.